Looking for a job abroad? IPAMS is a DMW licensed recruitment agency offering the best opportunities for Filipinos since 1972. Explore the best job options in various industries and locations abroad. We are a 100% no-fee charging company. This means no placement fees, no processing fees, no salary deductions, no exception. See our jobs at ipams.com and follow us on our social media. Start your career today at IPAMS, uplifting lives. Recruitment partner since 1972. We offer absolutely 100% zero placement fees, providing Filipinos the best jobs abroad. We're uplifting lives. Ayun, naging quality time din. Parang alam na nila yung tama at mali, pero ginagawa mo pa. I'm not saying it's not fun. Himas ka ng himas. Haba nun. Kaya nakakakulat-lat. The bigger the better. Tapos in terms of weight, delikado! Wag lang yung garapal. hinalay namin yung sa akin tsaka yung sa kanya. Ay, ba na yun? So sabi ko, wag! Kaya mo yan. Hindi mo kailangan pindutin ng mga ganyan. Pag binitawag yun, agad. Hindi mo makansin. Malapit na to, nararamdaman ko na. Matutuwa ka lang din pagka na-experience mo na siya. It was quite a ride. Oh my God. Very good, very good. Very well said. Got a big house, that's my preference. Sitting pretty at the top, Mount Everest. Yeah, bossy, dripping sauce. Cast spells like I'm Severus. Puffing on the best asparagus. Take my sweet time, never in a rush. Cause I'm bossy, dripping sauce. Elio, rising, I am so inspiring. Magandang araw mga kanegosyo. Ngayon ay December 3, 2024 at nandito tayo ngayon sa isang lingguhang pagkakataon na makinig at matuto mula sa mga eksperto sa mundo ng negosyo. Ito ang Idol sa Negosyo. This is a public service program that is meant to inspire aspiring entrepreneurs, recognize the worthiness of every work, profession, and vocation, and to help in the development of micro, small, and medium enterprises. Ako po ang inyong host, Attorney Arnel Mateo, ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business and QC. At narito kayo sa isa namang
kapanabik na episode ng Idol sa Negosyo. Tayo ay mapapanood sa Idol sa Negosyo Facebook page at sa Vantage Point Media Facebook and YouTube. Sa ating mga manonood, kung meron kayong katanungan sa ating programa at sa ating panauhin na ipapakilala ko mamaya, mag-chat lamang po kayo sa ating Facebook page sa Idol sa Negosyo at sa Vantage Point Media. Like, share, and subscribe. Sa ating mga balita, noong November 28, 2024, PCCI QC and Idol sa Negosyo supported and attended the AI-powered content creation for business and advocacy workshop. This is made via Zoom and the speaker was Amray Dizon. So malaki pong natutulong ng artificial intelligence sa mga businesses ngayon. Also on the same day, PCCI National conducted its year-end webinar on tax updates, regulations, and reminders. The webinar covered legislative and judicial updates, revenue issuances updates, and year-end tax compliance and reminders. And last November 29, 2024, the PCCI QC was awarded by the Quezon City University as one of its valuable partners for its unwavering support and contribution to the Quezon City University. And also on the same day, we would like to congratulate Attorney Fabian De Los Santos, the Head of Tax Services of SGV EY Philippines, on his induction as the new chairman of the Philippine-Korea Economic Council for 2025 and 2026. So congratulations to all the newly elected officers. The induction was conducted on the occasion of the PhilCorrect Christmas Party and GMM last November 29, 2024 at Dusit Thani, Makati. So also, Idol sa Negosyo recently launched its website. Please visit our website www.idolsanegosyo.com. At ngayon mga kaibigan, tayo ay may espesyal na bisita mula sa larangan ng food industry. Isa siyang entrepreneur na nagtatagumpay sa kanyang piniling negosyo. Makakasama natin ngayon walang iba kundi ang COO and Export Officer ng 1938 Francisco Food Specialties of Perinos Bibingka, Miss Anne Marie Francisco. Good afternoon, President Arnel. Magandang hapon. Magandang hapon Anne. po sa inyong lahat. It's an honor, isang karangalan na maging guest sa Idol sa Negosyo. And congrats! Congratulations for this noteworthy show. Thank you, Anne. So maraming salamat sa pagpapaunlak mo na makarating dito sa Idol sa Negosyo. Siyempre, isa ka sa Idol sa Negosyo. So ngayon, aalaman natin kung sino ba ang people, the wife and the husband behind Perinos Bibingka. Of course, Perinos Bibingka, we would like to know more about it and kung ano-ano pa ba yung mga ginagawa mo other than this. So siguro simulan natin tungkol sa iyo. So ano bang background ni Miss Anne Francisco? I'd like to think of myself first as a wife and mother. So inisip ko sa ano kaya mga questions na itatanong ni Pres Arnel? So, ikaw lang pang yung Miss Universe dyan. So, as I think about my journey sa pagnenegosyo, sabi ko kanina, I didn't start in my academic preparation to be a businessman or a business person. It happened because I married a businessman. That's why I say I'm first a wife and a mom. Okay. So natutunan ko yung pagnenegosyo sa asawa ko. Kasi yung Perinos, family business ng husband ko. So third generation, bibingkera siya. I see. Yeah. Ano pangalan yung husband mo? I-plug natin. Si Hani. Yan, si Sunny. Magandang hapon, Sunny. Yeah. So, si Sunny ang nagdala sa'yo sa pagnenegosyo. Yeah. So, nung kinasal kami 22 years ago. 22 years ago. I was still in social science research. Ang background ko kasi public administration. I see. So ang first job ko was into corruption research. Okay. So sabi ko, hindi kami maubusan ng trabaho dito sa Pilipinas kasi laging issue yan. Yeah, laging issue. Tapos non-profit sector project sa UP. So, I was training to be in the research field. Tapos, I thought I would be in the academic field. Kasi I was being trained by my mentor, Dr. Carino, at that time. Yeah. Parang ang background mo is public administration. Public administration, tapos research, ganyan.
And then I married Sunny in 2002. Tapos wala akong alam sa negosyo, but my college degree was management, public administration. So I have knowledge in personal administration, financial administration. Pero bago Hindi ko mo alam na- na magagamit ko sa negosyo. Bago mo na-meet si Sunny, parang na-envision mo yung sarili mo na magnenegosyo ako. Hindi. I thought I'd go to grad school, Okay. take masters, and teach. Hindi ko nakita Oo. yung sarili. Pero sa tingin mo, yung background mo, nakatulong din siya sa negosyo? Yes, definitely. Walang nasasayang. Yung, kasi ang training sa UP, it's holistic. So, kahit saan ka lagay. Yan, syempre, UP fight. So, nagagamit ko lahat. Lahat sa lahat ng area. Okay. Especially yung course ko. So, in terms of management, yung details, and even the planning, the writing. Yeah. So si Sunny, nung makilala mo, nasa Ferinos na siya. Oo, Active na siya sa business. Oo, tinutulungan na niya yung tatay niya. Naabutan ko pa yung tatay niya. Bali, third generation yung tatay niya, si Tatay Alfredo Yes. oo. Senior. Kasi parang 1938. 1930. Yes. So yun yung time na nag-start ang Ferinos. So, 86 years na this year. Yeah. So nung nakilala mo si Sunny, na-meet mo na rin ba yung ibang, yung mga father niya, yung lolo niya? Yung lolo niya hindi ko na naabutan kasi Okay. parang he died in the 70s. Okay. Yung dad niya naabutan ko for a few years Yes. before we got married. So na-active sa Ferinos? Yeah, si tatay talaga at that time, tsaka si nanay. Meron bang sa umpisa, parang meron bang hesitancy sa umpisa kung mag-business ka? It was a transition kasi hindi agad ako na 100%. Nung kinasal kami, I was still working. I was working in Congress. Nag-work ako sa Congress. Bumalik ako sa UP before we got married. Tapos, kasi I was preparing to be a full-time mom. Wow. Yeah. Nag-full-time mom ako for yung 3 kids. Tapos, I was working while being a full-time mom. Nai-research ako sa bahay. So, ang pa nun, internet yung DSL. So, sabi ko, nag-work from home na pala ako at that time. Hindi pa uso yung work from home. So, I was being a full-time mom. Tapos, may research ako on the side sa bahay. So, I was earning on the Full-time side. mom ka sa isa pa lang yung anak niyo? Isa pa lang. Tapos, sunod-sunod sila. Naging 2, naging 3. Okay. Tapos, nung time na mas maluwag na kami sa schedule, nung lumalaki na yung mga bata, I had more time to help him. But, unti-unti, parang halimbawa may letter na gagawin, tulungan ko siya. Tapos, nung nag-start siya mag-franchise, nakita ko na mas kailangan niya na ng help. So, nung umpisa, parang hindi pa talaga 100%. More on dun ka sa family. Okay. It was a priority for us. So, ilang taon na yung mga bata nung nag-decide ka na ito na, Na mas- ibubuhos ko na yung mas maraming time sa business? Nung kaya na nilang mag-aral on their own, like, yung di mo nasasamahan sa field trip, di ba, yung mga ganyan. So, Okay. hindi mo nagagawa ng question. Gumagawa pa kami dati ng mga questions pag exams. Okay. So, my kids were trained to be independent learners. So, nung kaya na nila, siguro nung may high school na. Pero yung bunso namin yan high school, pero may 2 college na kami. I see. Si Sunny ba, parang siya mismo nagsabi sa'yo na gusto ko magkasama tayo sa business? I could tell. Pero hindi niya ako pinilit. It's Talaga? more of, parang I would ask him, how can I help you? Okay. So, he would So rather... parang wala siya sa plano na papasok ka sa business? Wala sa plano, pero since it was an understanding between us, parang tacit understanding, Yes, silent yes. understanding na we're in this together. In everything we do, we're in this together. So, parang it was, parang ang mahirap pero masaya. Kasi parang habang naghihirap ka, you're building something for your family, for your... Yeah. Pero from academe to business, hindi ka ba nahirapan? Kasi nag-shift ka di ba? Academe. Nakakatawa na... Medyo nakakatawa kasi sinasabi ng asawa ko, nag-aral ko mag-bake.
binila niya ako ng mga gamit, ganyan. Sabi niya, parang wala ka pang kinikita. Sabi ko, hindi ako marunong magpresyo. Sabi niya, hindi tayo. Ano yung binibake mo? Breads. 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 Para sa Ferinos. Hindi pa. Kasi hindi pa. na-amaze ako na yung harina, nagiging bread siya. Ganyan. Okay. So, sabi niya, hindi tayo DSWD. Hindi ako marunong magpresyo. Pero yung time na yun, parang talagang yung ibibake mo, dapat ibibenta mo. Pwede ko ibenta kasi ang dami. Pinapamigay ko siya. I like making things. Okay. So, na-amaze ako na, wow, ito na siya from this, ito yung ingredients, you produce something out of it. Tapos, parang nagigilty ako kasi nga dahil hindi ako sanay na nagtumutubo o kumikita. So, yung husband ko talaga yung first mentor ko. Nasabi niya. Tapos natutunan ko na rin along the way na kailangan profitable. Ibig sabihin, ang dami mong gastos eh. Yes. Ang dami mong gastos. Even later on when I trained on food safety, may cost yung food safety. Siguro ang naging hatian namin kasi ng husband ko, may training, he will send me to the training. Tapos habang nasa production siya. It's really a good teamwork sa aming dalawa. Yeah. Pero kailan yung time yun na sabi mo na ito na dapat pala kumikita? Tapos anong ginawa mo nun? Para siyempre yung mga bread mo rin, was there a time na nabenta mo rin siya eventually? Parang hindi ako talaga nakabenta. Okay. Basta I like giving people stuff. So later on, so it was clear to me na pwede, sige, pag sa bahay, papamigay, pero pag sa negosyo, dapat. Even my friends would say, pag minsan, nagbibigay ako, dapat may bayad. Pag sa negosyo, dapat may bayad. Kasi dapat makukuha mo yung pinuhunan mo. Yeah. Yes. I would always ask my husband. Tapos tinatanong ko siya, since paano to? So, he would tell me, dapat ganito, ganyan. So, later on, natuto na rin ako pati sa pag-negotiate. So, nung isang araw, he complimented me. Sabi niya, tama yan. Tinanong mo na ganito, ganyan. So, bago ka talaga yung pumasok sa negosyo, nag-aral ka muna. May mga trainings ka ba na masipag kasi ako, sir, mag-attend ng mga trainings. Like, doon, mga business kahit trainings. Hindi pa at that time, parang tingin ko hindi pa kailangan. Like, before we entered into export, ang dami namin na-attend. Dami ko na-attend ng mga trainings on food safety. Pag nag-invite yung DOST on GMP, yung Good Manufacturing Practices, HACCP, decades ago, I would attend. So, yun. Tapos, every now and then, I would get training that will be beneficial for me. And lagi ko iniisip, ano yung makakatulong sa asawa ko tsaka sa business namin. Yes. Hindi ba siya mahirap? Kasi minsan parang meron sa atin na kapag late na nag-start ng business, parang nahihiya sila na pumasok sa mga ganong trainings. Dumaan ka ba sa ganong adjustment? Hindi ako mahihain eh. Actually ngayon, nagba-masters ako ngayon. Okay. So, parang sa akin kasi, learning should be continuous. It shouldn't be defined by your age. Kasi if you don't retool or update your learning, parang mahuhuli ka or yung growth mo mahadlangan. So dapat willing ka na to go back to zero, 'di ba? So para wag mo isipin na alam mo lahat. Kailangan na wag ka mahiya, 'di ba? Kung hindi mo alam, aralin mo. Or tanungin mo. Yes. Kasi madami talaga tayong bagay na hindi alam. So yung pagsasama nyo ni Sunny sa business, hindi ba siya mahirap? Kasi magkasama na kayo sa bahay mo, kasama pa sa business. Mahirap. Kumbaga, kung mahirap nga yung may sarili kayong trabaho, di ba? Yes, pag sa negosyo, doble kasi 24 hours kayong magkasama. So minsan may conflict on ideas and opinions. So paano yun pag may conflict sa bahay, nadadala nyo sa trabaho? Hindi naman. Meron siyang rule si Sunny. Sabi, hindi ko pwede gamitin yung sungit tone ko. So pag may itong ulo mo sa bahay, hindi pwede nila sa business. And vice versa. Ganyan ang nyo, usapan. Vice versa. Okay. Tsaka we practice submission. Okay. In the home.
So when you say submission, ikaw nagsasubmit kay Sunny. Oo, it doesn't mean na we're not equals, pero I respect his decision. Okay. And I appreciate it kasi kapag sa operations, kahit siya yung lalaki, he would let me kasi he trusts me. So may mga bagay na, maraming bagay na ini-entrust niya sa akin. Pero syempre minsan lang na babae, di ba? Parang gusto mo lagi ka na susunod. Nagsistruggle din ako doon, pero I would remind myself na I'm here to help my husband. Yeah. So, ngayong ano nyo ngayon, ikaw ang COO ng Ferinos Bibingka. So, anong ginagawa mo as COO? More of the details. Okay. Yung day-to-day. Nagpapa-final approval kami sa kanya sa mga malalaking decisions or purchases. Sina-update namin siya. Pero yung day-to-day ng mga tao, ng mga store, ng planning, ng production, ganyan. So ngayon yung Ferinos Bibingka, nabanggit mo sa profile mo, nabasa ko, sabi mo, you're passionate about innovation and product development. So, sa concept ng innovation and product development, how important it is for business owners? Kasi di ba merong product life cycle in every field. So if you don't innovate, it's natural that it will go to a natural death. Yeah. So may birth, tapos may peak, tapos it's natural flow. So dapat pag nagne-negosyo, wag mong isipin na yun na siya. Dapat laging may something new at a certain point. Kasi may sawa factor. Yes, tapos may mga bagong produkto na dumadating. May competitors. Tapos nag-iiba yung field. Diba? Nag-iiba din yung customers. Yeah. So sa industry nyo, mahirap siya. Diba? Kasi maraming nasa food industry ngayon na bibingka rin. Yung sa amin, I would say, I observed na kailangan may balance. Kasi we tried before to innovate yung flavor sa loob. Naglagay kami ng mga ube, tsokolate. Ayaw ng customer. Okay. They want yung traditional bibingka base. They want that. So dapat may balance eh. Kung traditional product ka, dapat you have to be true to yourself na traditional ka. So, ang naging innovation namin, yung food preparation. So, yung kaya naging frozen bibingka and puto bongbong. Pwede mo siyang kainin any time of the day and any time of the year and wherever you are. Yes. Yeah. So, pag sinabi mong innovation, hindi lang naman ibig sabihin nun is babaguhin mo yung produkto. Yes. Diba? More on the process. Diba? On preparing the food. Yan. Kasi yung iba inisip nila, dapat iba na, magbago yung produkto. So, parang completely different, not necessarily. Oo. So, it's okay to maintain yung traditional kasi kung yun naman talaga ang hinahanap ng tao. Diba? So, yung innovation, paano siya nakakatulong doon sa business? Especially sa Ferinos. Diba nabanggit mo yung pagva-vacuum? Diba? Economic-wise, it creates new markets. Okay. Kasi diba, yung challenge naman kakanin natin, very highly perishable eh. Parang kahit gusto mo pa siya kainin or ipang regalo or idalhin somewhere, parang max na yung 3 days. 3 days. Yeah, yung mga nabibili natin. Kapag hindi siya frozen. Yes. Okay. So, it creates new channels. Since frozen siya, ang sabi ko nga, pag nag-mentor ako, kapag pinahaba mo yung buhay, nagkakaroon siya ng pakpak. Okay. Diba? Yung produkto mo, malayo malayo mararating. Malayo narating niya. Malayo ang lili pa rin. Oo, lumalayo yung nararating niya. Okay. Ayan. Sige. So, let's pause for a while at magbibigay muna tayong ng daan sa ating commercial break. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Idol sa Negosyo. Okay. Nadaldal ba ako? Ayan, real scenario yan. Kasi ang naging policy noon, di ba, long before nung nasa LTO tayo, yung plaka, kukunin mo yan sa LTO mismo. Nagkaroon ng mga pagbabago dun sa mga policies at yung isang policy noon, ibinababa kay dealer. Kung saan mo nabili yung sasakyan, dun ibababa yung plaka.
Ang problema naman ito sa mga dealer, ito yung based dun sa experience natin, ang sisipag nilang magbenta, pero ang kupad nilang ibigay yung plaka pag nandyan na. Ano? So, ikaw, ang halimbawa, nabili mo dito sa dealer yung sasakyan, minsan, 2 buwan na palang nasa kanila yung plaka pa rin, hindi man lang maitawag-tawag sa'yo. Hindi man lang maitawag. So, ikaw naman, hantay ka ng hantay, magtatanong ka ngayon sa LTO. Nasaan na po ba yung plaka ko? Sa dealer. So, sasabihin nung nasa dealer na po yan. Kaya nga maganda to dahil meron ng plate inquiry system ang LTO para malaman mo, matrace mo kung nasaan yung plaka mo. Yung mga challenges ng ating community na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. No? Una, napakababa nung kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usaping ito. Kaya magugulat ka kapag binabanggit natin yung mga datos na sa Pilipinas na lang, pumapalo na tayo ng nasa 34 to 40 na kada araw na nasasawi sa ating mga kakalsadahan. Sa kabuuan, tao ng bilang, pumapalo na rin tayo ng halos 14,000 no, or 14,000 at most, at hundreds of thousands yung mga naitatala natin mga injuries, both yung masasabi natin serious physical injuries at ang isang nakakalungkot din dito, people, sa sektor ng kabataan. Okay, magandang hapon po muli. Nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo. At kasama natin si Ann Francisco, ang CEO at export officer ng Ferinos Bibingka. So kanina nasimulan na natin yung kwento ng Ferinos Bibingka. So marami nagtatanong, 'di ba? 1938. So yung pangalan na Ferino, kanino siya nanggaling? Bali grandfather ni Sunny. Okay. Bali yung company namin ni Sunny 1938, Francisco Food Specialties Yes. Inc. Yun. So yun yung where we manage it. Pero yung Ferinos Bibingka as a brand, it's a family-owned It's a family-owned brand. Okay. So, bakit naisip ng kanilang family na Bibingka? Ang kwento ng asawa ko, si Lolo Ferino daw at that time, vendor siya. Okay. So, yun ang una niyang, parang hindi ko alam kung parang nagtitinda siya ng nuts or something. Okay. Tapos, Pagkain din. Tapos, yun yung una niyang, naging negosyo nila ng asawa niya na sa base sila sa Tondo. Tondo, Manila. Okay. Yun ang unang location nila. So, doon nagsimula ang Ferinos Bibingka. Sa Pritil. Okay. Hanggang ngayon, nandun pa yung, meron pang Ferinos Bibingka doon. Okay, I see. Tapos nagkaroon sila, so pinupuntahan daw ng mga politiko dahil masarap. Yung Ferinos Bibingka. Tapos inimbitahan sila sa Manila Hotel. Okay. Nagkaroon ng branch sa Manila Hotel. I see. Tapos pinupuntahan ng mga sikat na mga politiko kahit yung first lady at the time. So itong bibingka nyo is may original na recipe? Oo. May secret recipe? Ang tawag galapong. Galapong, Oo, okay. Hindi siya gawa sa harina. Gawa siya sa giniling na bigas. Giniling na bigas, okay. So hanggang ngayon si Sunny pa rin sa amin, sa company namin. Siya pa rin nagtitimpla. Okay, oo. So syempre secret yan, di ba? Secret yan na Ferinos Bibingka. So ngayon, ano na yung mga produkto ng Ferinos Bibingka? Hindi lang siya bibingka, syempre. Originally, kinukwenta ng husband ko, noong time ni Lolo Ferino, malaking restaurant daw. So it was more pero it's a glorious transition. than today. Transition siya. I think it was the peak ng glorious times sila. Tapos nagkaroon daw sa Cubao, sikat na sikat yung Cubao ng Fiesta Carnival. Okay. Sa tapat ng gateway, mahabang restaurant. Okay. So malaking restaurant Malaking siya. restaurant. Okay. Tapos nag-shift siya sa mga food kiosk noong 90s, sa mga SM, sa second generation. Yes. So I would say, sa third generation, yung franchising, yung innovation. So from big restaurant to food kiosks to franchising. Pero ngayon, may restaurant pa rin. Ngayon, we just recently launched yung cafe. Ferinos Cafe. Yeah, so bakit biglang ano yung reason bakit siya nag-shift na from big restaurant, nag-kiosk, tapos ngayon ito a cafe? I think in terms of operations, mas madaling i-manage yung cafe. It's between kasi a kiosk and a big restaurant, diba? Okay. If you franchise it,
mas manageable yung cafe. Kasi kapag kiosk, parang ang pagkukuhanan mo lang ng benta, uy, marunong na ako na. Ang pagkukuhanan mo lang ng benta, bibingka lang, tsaka puto bongbong. Pag cafe, meron kang drinks, may ibang offerings ka. I see. So, mas maraming product mix. So, more on operational siya. Kasi it will work more sa franchising. Tsaka ano din, para rin sa mga customer kasi may konting seating, masarap kainin yung bibingka tsaka uminom ng mainit na nakaupo. Okay. Yeah, yung experience. So, hindi lang bibingka, di ba? May drinks kayo. And I think you have other food. Yeah. Dinuguan. Paborito ng mga kaibigan natin. Doc Carl, paborito mo to. Dinuguan, may tokot baboy, arroz caldo, may palitaw. May pansit, di ba? Pansit. So, saan ba located ngayon ang Ferinos Bibingka? Yung aming office ay sa 117 Kalayaan Avenue, Quezon City. Nandyan pa rin yung sa Gilmore. May mga customer na nakakaalala. 80s pa nandyan na yan eh. I see. Nandyan pa rin siya. Tapos, meron din sa mga malls. So, itong cafe, anong oras ang operation ng Ferinos Bibingka? 9 a.m. to 8 p.m. dito sa Kalayaan. Okay. Tapos sa mga mall, depende sa mall. Okay. Ano yung mga challenges na kinaharap nyo? Madami. Siyempre, even before pandemic, ano yung mga challenges nyo? Ano gusto mo yung nakakaiyak? Sige, nakakaiyak. Huwag yung sobrang nakakaiyak. Yung mga usual lang siguro, na makaka-relate yung mga micro and small. Siguro, I would say, kasama sa scaling, di ba? Kasi ang goal ng negosyo, lumaki siya eh. Pero pag lumaki yung negosyo mo, lalaki din yung expenses mo. Yes. Pag dumami yung tao mo, mas madami kang i-manage. Yun, yung scaling up, yung challenges that go with scaling up. Even now. So, pag may pumasok, marami ring lalabas, di ba? So, how you manage your working capital, how you manage your people, how you manage quality. Ang pinakamalaking challenge kasi sa food, sir, yung quality. At ngayon, di ba, gusto ng tao yung experience. Minsan kahit ang sarap ng food mo, we would tell our people, masarap nga yung food, ang sungit mo naman mag-serve. Di ba? So, quality and experience. So, parati kang on your toes. Okay. Hindi pwedeng iwanan lang. So doon, pagdating sa tao, dahil syempre, sabi mo, pag scaling up, you would require more people, di ba? So ngayon, kung sa isang MSME na magkakaroon ka ng maraming tao, paano dapat natin i-manage yan? I still believe in, of course, you delegate. Pero, I don't wanna say na micromanage. Pero mas gusto ko pa rin yung kilala ko yung mga tao. Okay. So may HR ka, may HR person ka, tapos may nag-hire na iba para sa'yo. Pero mas gusto ko pa rin yung may personal relationship ako sa mga tao. Kasi it is the only way that I can make them understand ano yung goal, bakit tayo nandito. Hindi lang para makabenta. Gusto natin yung customer babalik. Gusto natin masaya sila. Hindi yung pwedeng nandun lang siya, magbabenta lang siya. Kasi kahit anong gawin mong IR o discipline, pag hindi naintindihan ng tao, ba't siya nandun? Minsan kasi yung empleyado, ibang mindset, di ba? So, syempre, yung iba, I'll go to work 8 to 5, tapos I have to do what I need to do, then I get my salary, di ba? So, paano mo ginagawa, paano mo itinatanim sa kanila na dapat mahalin nila yung business, ayusin nila yung customer service? Paano mo yan binabahagi, tinuturo sa kanila? Siguro 2 things. Number 1, syempre yung training, di ba? Yes. Kailangan may training. But I would tell them, yung training, ine-evaluate that sa paraan na kung paano na-appreciate ng customer. Tumatalab yung training pag nararamdaman ng customer. Okay. And number 2, ito yung natutunan ko siguro na malaking pinagbago sa akin. Walang forever. Walang forever saan? Kasi pag ang tao hindi trainable or teachable, hindi pwedeng forever kayong magkasama. Parang doon ako naging isa sa mga lessons ko na hindi enough yung bait-baitan ka lang. Kailangan, kung hindi kayo
lapat sa isa't isa. Sayang Okay. oras mo, sayang oras niya. So yun, kung hindi lapat yung tao sa'yo, kahit anong training na gawin mo. So minsan merong mga empleyado kasama sa business na hindi talaga sila para doon. Oo. So kapag ganun, anong ginagawa Tulungan nyo? mo na lang sa ibang paraan. Pero kung maaawa ka, tapos i-keep mo, kawawa yung negosyo. Yeah. So, I always tell our team, it's our responsibility to make the right decisions for the company. yeah. So minsan kasi di ba na-overcome tayo ng emotionalism. Siguro isa sa mga lessons yun na natutunan ko through the years. So yung training na yan, ano yan, how often do you conduct your training for your employees? Nung before pandemic, we see each other monthly. Tapos iba, nag-pandemic, we tried na online. Parang is it a formal training o para lang siyang refresher, fireside chat, ganyan? We get yung mga representatives from each outlet. Okay. Parang team leader o yung next time yung isa naman. Kasi ang goal namin, dapat yung natikman niya na bibingka dito, ganun, ng customer. Pag pumunta siya sa isang location, ibang location, dapat yun din yung matitikman niya na lasa. And that's very difficult. Consistency. Consistency diba? is very difficult when you scale. Pero 'di ba anong ginawa nyo para masigurado na consistent yung flavors, yung attitude, yung behavior sa bawat location? It's a teamwork. A teamwork and a lot of not just training pero documentation. So, meron kaming parang may Bible. Oo, may naka-post yan, may picture, anong kulay dapat, Okay. anong measure, hindi pwedeng tanto Siyempre, alam nila kung anong kulay ng bibingka, di ba? Dapat kasi dilaw. minsan pag sobrang dark sasabihin, iyan po yung gusto ng customer, pero hindi yan ang standard. Kung gusto ng customer na dark, papasadya na lang siya. Kasi hindi naman lahat gusto ng parang sunog-sunugan, Okay. di ba? So yung ganun, meron kasing mga pilosopo na staff. So dapat nakasulat. Okay. Dapat naka-document. Yun isa sa mga lessons namin na dapat naka-document kasi kahit sabihin mo na na-explain mo o naturo mo, kung walang evidence, minsan nasabihin ng staff na, hindi ko po alam ganyan. Yeah. So important yun, no, na dapat documented yung ating processes, May yung standards natin. Kasi syempre, ang employee talaga, kung hindi mo sila tuturuan, talagang magkakanya-kanya yan So bahala sila, di ba? Since you're formalizing the business, kung gusto natin i-professionalize, you have to keep a standard. Yeah. Yun, and sanabi mo kanina, no, walang forever. Ganyan. So if they don't meet the standard, putol yun. Baka may ibang opportunity para sa kanila. Yes, or you can help them in other ways. Yeah. And customer service. So, paano nyo maintain yung paano mo na-ensure na, syempre, may documentation. Minsan ang binasa iba sa ginagawa, 'di ba? So paano mo nababantayan na yung nasa document mo, yun din ang ginagawa nila? It's never 100% thing kasi 'di ba? Parang yung best effort parati yan. So as much as possible we field someone to go yung sa field. Kasi iba pa rin yung pinupuntahan. Nakikita kasi kahit may technology so, meron kayong inspection. Kahit picture, pinupuntahan talaga. Important yun. Important yung pinupuntahan. Tapos, I would tell our team, huwag kayong balat sibuyas pag may customer feedback or even complaint. Kasi, yung customer, nagbibigay siya ng oras para mag-feedback. Yes. So, dapat, hindi tayo sasama ang loob. Dapat mag-thank you tayo sa customer na thank you for making time kasi kung ako yun, pag nainis ako parang I won't waste time na mag-feedback. So pag nagbigay ng feedback yung customer, you have to take it seriously and learn from it. Ano ba yung mga common or let us say, ano yung feedback na nagpaiyak sa mga tao mo? Ano ba? Iyak siguro pag kasi later on, nag-charge na kami. Halimbawa. Kasi pag hindi natututo, di ba? Halimbawa, naiwan yung gusto ng customer may nyog, kasama dapat may nyog standard yun Pag nag-assemble, dapat may siding, may side na condiments, may nyog, may ganyan. Minsan tatawag si customer,
ma'am, bakit wala tong ganyan? O may naiwan na isang item, di ba? Siguro may iyak yung staff na kasi alam niya yung charge sa kanya. Nung una, hindi kami nag-charge. Pero minsan kasi, di ba? So that's how you discipline your people. Kailangan yung responsibility. Take responsibility. So merong corresponding penalties kapag hindi nila nagawa. Ano naman yun? Parang may grace. Di ba? Parang, sige, pero later on, pag paulit-ulit na, yung behavior ng customers, paano nyo minamanage? Kasi syempre, food industry, ang customer, di ba, yung iba dyan, iba-iba. May bata, may senior, babae, lalaki. So yung iba, yung matamis sa kanya, matabang sa kabila. So paano nyo yan hinahandle? Yung namin, actually yung sugar, kasi may sugar, minsan tinatanong, ma'am, lalagyan po natin ng sugar. Okay. Ganon. So tatanungin. So bago mag-order, tinatanong na yan. Oo. Pero we make it a standard na hindi siya super tamis din. Para kung hindi na kailangan tanongin. Yung iba naman kasi, sabihin na lang nila, gusto ko yung matamis talaga. Ganyan. Tapos we have a lot of senior customers. So extra care talaga. Kasi sila yung talagang nagtawid sa amin for many years. And we want to appreciate them. Yeah, oo. Siyempre, traditional food, di ba? So, yan na yung nakasanayan din nila na pagkain. Actually, even the modern people ngayon, talagang gusto ang mga bibingka. Yan. And yung company nyo ba, meron din kayong sinusunod na core values? Yes. Oo. Mutual respect. Mutual respect. Tapos, we would always emphasize na yung bagay na gusto mo sabihin sa isang tao, sabihin mo sa kanya diretso. Kasi minsan doon nagsisimula yung miscommunication. Pag ikukwento, may problema ka doon sa isang person, sa iba mo i-report, makakarating yan sa iba-ibang outlet eh. Tapos nag-iiba yung kwento. Oo, tapos nagkakampi-kampihan. So we want to manage yung communication, yung mutual respect. Okay. So yung core values na yan, documented din sa inyong sa company. handbook. Yes. So how important it is na sa isang negosyo nagsisimula or tumatakbo na merong core values? I think it's your compass. But it's not something na parang sige gawa tayo at sulat natin, saka natin implement. It's more of ano yung ginagawa niyo, tapos isusulat mo. Okay. Parang ano yung mahalaga sa inyo, tapos isusulat mo. Kasi nung nagsimula naman kami, wala namang nakasulat eh. Pero through the years, na-develop na yung culture. And then, we see na, this is something na nakakatulong sa atin yung teamwork. Yes. So, let's put it down. Teamwork, mutual respect. Gaano ka-importante yun na sinusulat mo? Kasi halimbawa, kung ano nyo na siya, norm nyo na siya, tradition nyo na, dapat ganun. Gaano ka-importante na isulat mo pa rin siya? Practically speaking, kasi there's always a new person. Diba? Lagi kang may hinahire eh. So pag nag-hire kami, kasama sa orientation yun. Diba? So may food safety training, tapos yung handbook ng company, what we are, what we do. So parang pag na-assimilate sila sa culture, parang ito yung guide natin. Sa mga tao nyo, siyempre, ang Ferinos Bibingka, kilala kayo dun sa product nyo na bibingka. Paano nyo mini-maintain yung tao nyo na talagang yung knowledge na makukuha nila sa business is hindi nila gagamitin later on na pag lumipat sila na kumbaga gamitin din nila sa ibang negosyo of the same kind. So paano nyo yan binabantayan? May mga basic, di ba? Yung mga non-disclosure agreement, ganyan. We do that, those things. Pero naging problema na ba yan sa inyo? Parang there's one or two. Pero kasi, personally speaking, pero on the record tayo, I wouldn't pursue kasi kung yun yung alam ng tao na hanap buhay, na mag-crew. Diba? So, if it's not a big deal, yeah. But, as much as possible, we don't equip them. Meaning, we don't, parang nasa sa atin kasi how
how much they data know. do you share? Yeah. How much they know. Yes. So, kami ni Sunny, since hands-on kami, we're very careful with those things. So hindi sa lahat finances, ng hawak namin. Hindi lahat dapat malaman nila. Yeah. So, nasa sa atin yun kung ano yung bibigay natin sa kanila na mga sandata, di ba? Yeah. Especially so, yung recipe nyo. Yeah. So, kaya si Sunny, hands-on pa din siya. Tapos sa finances, hands-on kami. Sa clients, hands-on kami. Lalo na sa big clients. And nabanggit mo kanina food safety. So, nagkaroon ba kayo ng problema in terms of food safety? Sa awa ng Diyos, wala namang major. Wala namang major. And how difficult it is, yung ganyang food safety? Kasi syempre, ang Ferinos, di ba, you're in Quezon City right now. Di ba, yung isa nasa Kalayaan. And may mga regulations ang city in terms of food safety. How friendly yung mga food safety regulations sa mga food industry businesses like Ferinos? Since we already export, yung standard namin is more of international standards na which also covers local compliances. Like, for example, for frozen bibingka, so yung process ng kailangan, anong dinaanan niya para mamatay yung mikrobyo, mga ganyan. But I'd like to point out na nung dumating kami dito, hindi instant na nandiyan na. Yes. Yeah, ito sa parang dekada yan. Nung una, wala pa kaming facility. Saka ilang years Process, na, di ba? 85 years. Oo. Pero kami ng husband ko, yung company namin, kasing tanda ng marriage namin So, mga 20 years. So, nung nag-start kasi kami, sa palengke lang nagpapagiling yung asawa ko Tapos nagkaroon siya ng sariling gilingan, wala kaming sariling facility. So, it was a process. It was a humbling experience for me kasi I have, ang dami kong gustong gawin na hindi agad-agad. It was, parang we had to wait na nagkaroon kami ng sariling facility, nag-FDA kami. It was a process. Yeah. Yung FDA na yan, gaano kadali sa isang gustong pumasok sa food industry na makakuha ng FDA? Madali ba? Yung totoo. Madali siya kung may tutulong sa'yo. Okay. Na technical person. Kasi matrabaho siya, di ba? Para kang nag-thesis. Okay. So, ang kagandahan ngayon compared nung unang panahon na nagsisimula kami, ngayon maraming mga tumutulong. Like sa Quezon City, sa office ni Miss Mona, meron silang assistance for FDA registration. Okay. Yung SBCD. Yes, DPO. Yes. So yung ganyang food safety, dapat seryosohin yan ng mga nasa food business. And dyan yung binibuild yung trust Diba? Siyempre lahat ng kakain gusto nila maayos yung bibingka na kanilang kakainin. And pagdating sa mga ganyang regulations, food safety, FDA, medyo nanghihina dyan ng yung ibang businesses. Minsan parang ayaw na lang nila ituloy, di ba? So, what kept you going? Na dapat seryosohin natin to. Itong thesis na sasabihin sa FDA, dapat matapos natin. Siguro, parang kami, we were parang forced to good. Kasi may mga clients kami na kailangan ng certificate of registration. Okay. Kailangan ng FDA. So, nung nagkaroon ng mga compliances, mas nagkaroon kami ng more market. Okay. So, tas I realized, looking at the products of other countries, sa kanila, basic yung food safety. Hindi siya add-on. So, dapat ganun pala yung mindset natin para mas malayo yung marating ng products natin. Na hindi siya yung something na halal certified o HACCP certified. Parang tayo, parang it's an amazing thing. Sa kanila, it's basic. Yes. So, dapat yung mindset natin, kailangan ibahin natin na it's, parang sa kanila, bare minimum yun Yeah. Itong halal, nabanggit mo yung halal certified. Are you in the process of being halal certified? We are already. Wow, congratulations. It's one of our Thanksgivings for 2024. Okay, yeah. HACCP certified and halal certified for this year. So, anong motivation nyo? Bakit kayo nagpa-HACCP and halal certification? Dun sa HACCP kasi, dahil nga meron kaming international markets, may mga documentation na kailangan.
na aligned siya sa HACCP. So, magkaiba yun, di ba? Ang halal oo, na HACCP. Yung halal is more for the Muslim market. Okay. Na malaki yung market. At saka, I was just talking to the person from the Office of Director Eileen yesterday. Marami kasi ngayong opportunities, maraming mga events na ginagather yung mga halal certified products ng Pilipinas. Yes. So marami pong opportunities kung halal certified. So ano ba ang ibig sabihin nun pag halal certified? Kasi inisip ng iba, para lang to sa Muslim, di ba? Pero sinasabi nila, when you say halal certified, it's for all, not only for Muslims. Yeah. Ang sabi ng certifying body namin, it's a food safety certification. Okay. So, ang check naman din kasi nila yung process eh. Yung cleanliness. Yung process. Yan. And yung HACCP naman, anong kaibahan niya dun sa halal? Yung HACCP more of mas standardized siya. Yung parang critical points. Yung critical points kung paano namamatay yung mga mikrobyo sa sa produkto mo. So, it's really a lot of documentation. So, ang daming forms. Yes. Ang daming forms na everyday kailangan i-fill out. So, yung sinasabi ko na pag nagsiscale ka, minsan parang akala natin sa production, yung product lang. Yeah. Behind the scenes, ang daming process, ang daming documentation. Yeah. Pero it's worth it. Sino ba nag-assist sa'yo sa halal certification? Ito sa requirement kasi ng importer namin. Pero nag-prime kami. Prime, oo. Prime certification. So, paano nyo, kasi ngayon ang daming, di ba? Ang daming certifying body dyan na nagkiklaim na they're accredited to do halal certification. So, ano yung naging precaution nyo na ito yung tama na puntahan natin for halal certification? For halal kasi, ang explanation nila sa amin, hindi lahat ng halal certification na-acknowledge sa destination country. I see. So, dapat yung certification na kukunin mo, magagamit mo dun sa country na pupuntahan mo. Like, kinuha namin si Prime kasi recognized siya sa UAE. So, kasi dahil yun ang intended destination nyo. May yun kami kasing potential client na UAE. So, recognized sila sa UAE. Okay. So, in terms of opening up opportunities, merong opportunity if you're halal certified. Kasi definitely, meron talagang customers na if you're not halal certified, if you're not offering halal products, hindi nila kakainin. Diba? Yeah. So, in terms of inclusion, diba? Sabi nila, pag halal daw, you're being inclusive. So, paano ba yun? How does inclusion come in when we speak of halal certification? Siguro parang nagiging mainstream siya na pag sinabi na halal, even as they explained to us, yung certifying body, hindi lang siya pang Muslim kasi it's a stamp of quality. Yan. So, pag may halal certification ka, ibig sabihin, malinis yung process mo. Yeah. Marami nagtatanong, mahal ba yung halal certification? Depende sa produkto po. Okay. Kasi may mga lab tests eh. Kung may kasama sa requirements yun eh. Okay. So, kung simple lang yung produkto, walang masyadong testing, mas so, ang Ferinos, di ba, you started here in the Philippines, sa Manila, tapos ngayon, Quezon City. So, when was the time na you decided na lalabas na tayo ng bansa? Actually, nung single pa yung husband ko, nagtayo na sila ng pwesto sa US. Na Ferinos. Yeah. Okay. Buhay pa yung father-in-law ko at that time. Okay. 90s, I think. Meron sila sa LA at sa New Jersey. Okay. My husband stayed for a year yata sa bandang LA. Okay. Tapos, he went home. Tapos, nagkakilala kami. Tapos, and the rest is history. Until now, nandun pa rin yung wala Ferinos sa... Bakit nawala? Bakit nawala yung Ferinos sa US? Management concern, parang sa rental ng space, parang gano'n. Pero is it something na gusto rin ng ng family? ng market? Yeah. Okay. Mabenta. So, I see. Actually, there are still plans of the siblings to open up. So that was the first sa US. Saan ang sumunod? Nung nagkaroon na kami ng frozen bibingka, I think 2009 or 2010, may mga nag-order na sa amin
na Doha, Qatar, paunti-unti ng Frozen. Okay. Tapos, I think our biggest break was during the pandemic dito sa Pilipinas kasi parang yung mga tao ready na sila. Ang tagal na nung Frozen bibingka namin pero parang hindi pa ready yung... Yung Frozen bibingka nyo is before pandemic Yeah, 2009 pa yun eh. Okay. Ang tagal na. So parang hindi pa ready yung market. Yung so Philippine what made you decide na magkaroon ng Frozen? Di ba parang to extend the life? Okay. Yeah. So bakit that time hindi siya kinakagat ng tao? Baka sanay pa rin tayo na pag bibili tayo ng kakanin, bibili sa labas. Yes. Pero during the pandemic, biglang ng mga tao naging open sa frozen stuff, 'di ba? Nainitin mo lang kasi you have to stock up sa bahay, tapos hindi ka parati nakakalabas. Yes. Saka yung iba iniisip nila, parang luma na yun eh. Pag frozen. Tapos syempre, dahil frozen, baka yung lasa niya iba na. So paano nyo maintain yung quality, same taste ng bibingka nyo kahit frozen? Meron siyang syempre yung handling guidelines. Tapos, what's beautiful about bibingka and puto bongbong, kasi soaked rice siya, hindi siya flour. Okay. So kapag ni-steam siya, bumabalik siya sa dating anyo. Ano pa rin siya? Fluffy pa rin siya. Okay. So when you say, itong frozen, sabi mo nag-hit siya nung pandemic. For local, mas naging dito sa atin. Sa ibang bansa kasi masanay sila sa frozen stuff eh. So nakatulong ba sa inyo na during pandemic na meron na kayong ganung innovation? Yeah, definitely kasi sarado lahat nun eh. I remember March, sarado lahat ng stores. Pero ang dami naming stocks na frozen bibingka and puto bongbong. So nag-promo kami sa Facebook. Nag-ads kami na parang nag-buy one take one kami, ganyan. So mahirap ba? Mahirap din ba yung panahon na yon for you during the pandemic? Definitely. Yes. Yeah. In terms of sales? Affected? So how did this innovation help you? Extra channel. Yung kahit sarado yung mga stores, meron tayong stock sa freezer. Okay. So paano yan? Paano preparation yan? No frozen bibingka? Ano siya? So pag nabili namin sa inyo na frozen, paano namin yan gagawin sa bahay? Kung meron kang microwave, babasain mo lang yung paper towel para hindi siya ma-dry. Wet paper towel, papatong mo sa ibabaw. 2 to 3 minutes, microwave. Okay. Ganyan. Kung may steamer ka naman, like yung sa ibabaw ng rice, di ba? Pwede din siya ipatong. Mga 5 to 8 minutes. Okay. So after nun, ready to eat na siya? Yes. Just put butter. Pero definitely, kapag na-frozen mo na, pag na-prepare mo na siya, hindi mo na siya pwedeng ibalik. Hindi. Tsaka hindi mo na yun mabalik kasi maubos mo na siya. Dapat i-consume mo na yun. So, wala dapat leftover. Wala. Okay. Maubos mo yan. Tapos, sige. 12 to 18 months. Ang tagal ang niya, shelf life. That is kung hindi mo pa siya nagagalaw. At negative, pwede na sa bahay siguro negative 4. Okay. Diba yung freezers natin sa bahay, negative 4 ba? Okay. Pero pag 1 year, negative 18. Pero hindi naman tayo nagne-negative 18 sa bahay. I see. Okay. So at least ngayon, yung bibingka natin, pwede nating i-stock. No? So, paagahan. Para tapos hindi na tayo mag-worry na maubusan tayo dahil up to 18 months pwede natin siyang i-keep. So that's no. Paano kayo nagkaroon ng idea na itong technology na to na frozen bibingka, saan niyo nakuha? Hindi ko na maalala kung what triggered it kasi it was decades ago. Pero sa DOST namin, unang pinatry yan eh. Nag-actual shelf life sila. Parang someone was saying, yung siopaw pwedeng i-freeze. So I thought, baka pwede din yung bibingka. Okay. Yeah, tapos pinatest namin sa DOST. Okay. Tapos nag-actual shelf life test sila ng 1 year. Yung DOST, maraming mga MSMEs na hindi nila alam na ang DOST may mga ino-offer din na help, no? So, sa mga MSMEs, ano ba yung mga pwede nilang ilapit sa DOST based on your experience? A whole lot. Kwento ko yung journey namin with DOST. Nakilala namin yung DOST NCR. 1-year-old pa lang yung panganay ko. 20, ano na siya ngayon? 21.
I was just watching, wala kaming cable noon eh. I was just watching parang IBC 13. Okay. Tapos na-feature yung DOST nga. Tapos tinawagan ko yung office. Tapos nag-visit kami. Si Director Fortuna, at that time OIC pa lang siya na. Tapos yung DOST NCR, dinala nila kami sa Colette sa Laguna. Tapos nakita namin, wow, may ganito palang assistance ng government. Binigyan sila ng makina, ng blast freezer. Tapos nag-export sila at that time sa Japan. That was 20 years ago. Tapos they started helping us mula sa packaging ng box, so they can assist you. Sa pag-design ng packaging, sa pag-shelf life testing. Sa FDA application, sila yung nagbigay ng technical assistance in preparing the documentation. Ang dami, apat. So, on DOST, syempre, dapat i-avail to ng MSMEs, di ba? Kasi libre to, di ba? Yung serbisyo na yun. What they do is, they go to you, and they do yung TNA, Training Needs Analysis, kung ano yung kailangan. Yan. So, sa ating mga MSMEs, itap natin yung services ng mga government agencies. Kasi tulad ng Ferinos, nakatulong sa kanila yung DOST. Diba? Up until now, actually. Up until now. Yung walk-in freezer namin ngayon. Under setup pa din siya. Yung setup, can I talk about it? Yes, sure. It's government assistance through DOST na papahiramin ka ng pera na ibibili mo ng equipment na babayaran mo sa loob ng 3 taon, walang interes. So, up to how much yung pwede nilang mapahiram? Parang 2M na yata ngayon. Max ng 2M. So, paano lahat ba ng MSMEs pwedeng makapag-avail niyan? Kung maalala ko ng tama, parang at least 2 years. 2 years. So, kahit pa paano, na, working na may product na. Yung company. So, dapat i-avail na ng mga MSMEs yan. Kasi, problema minsan yung capital eh. Diba? So, merong mga assistance, may loan na pwedeng provide yung ating mga agencies. So, kanina nabanggit mo, nag-start kayo sa US. Sa labas ng bansa, diba? Ano pa yung ibang locations nyo ngayon? Canada. Kaming distributor sa Canada. Every now and then, may nag-order sa amin na distributor sa Australia. May konting orders din New Zealand. Hindi pa, baby pa kami sa export eh. So, paano yun? I can't say na andun na kami. Ano siya, parang, pero, dinadala na ba nila yung brand nyo? Yes, it's in the packaging. I see. Tapos ino-offer nila sa market? Sa mga Filipino stores. So, paano nyo napasok yung mga countries na yan? Since ang tagal na ng product, di ba? Ang tagal na ng product. Tapos, di ko na mabilang kung ilang beses kami nagpadala ng samples sa mga either consolidator or parang patikim nila. Ang nakita ko na effective way is the end user. Meaning, kung sino yung magko-consume dun sa destination country. Sila yung tutulong sa'yo na mag-facilitate. Like yung first client namin sa US is WEEE. W-E-E-E. It's an online platform of Asian and other cultural products. Sila yung unang client namin sa US. I just emailed them. We just email them, and during the pandemic, nag-Zoom kami. You emailed them, pero kilala mo ba sila nung time na yun? Kasi maraming Pilipino kahit saan, di ba? So parang, sabi nila doon daw. May kilala, yung isang friend namin, may kilala siya sa WeChat, tapos kinonect kami, tapos nag-Zoom meeting, ganyan. Tapos sila yung naghanap ng consolidator na magdadala sa amin. Diba? Yan. So parang yun ang naging effective way sa amin. Parang hanapin mo yung end user. Same thing doon sa, hindi lang sa US, pati dyan na sa Canada, sa New Zealand. Same process. Tsaka be out there. We joined the Food Expo. So yung mga Food Expo ng parang last time meron kayong sinalihan na International Food Exhibition, no? 2023 and you received the Katha Awards. No, for your innovation. So ano ba yung innovation na yun na ni-recognize ng Katha? Yung Katha Awards kasi yearly awarding of
innovative food products. So, first time namin nag-join, tapos nagulat kami, wow! Nagulat kami na nanalo kami actually. Okay. So, sinali namin yung frozen vacuum pack bibingka. Okay. So, siguro yun ang na parang natuwa sila na a traditional product that can be presented in this manner. Yeah. So, gaano ko importante yan, yung mga food expo? Kasi food expo yan, yung mga di ba, free taste, di ba? And marami yan na tabi-tabi puro pagkain. Gaano ko importante na mag-invest dyan yung isang negosyante? Nandun kasi yung mga buyer. Especially yung IFEX, International Food Expo. It's gonna be happening on May, this coming May sa Philippines. May Philippine Food Expo, may Thailand Food Expo. Hindi pa namin na-try sumali sa iba. So, dito pa lang kami sumasali sa Pilipinas. Nagpupuntahan yung mga buyers. Okay. Buyers from different countries, buyers dito sa Pilipinas na nagko-consolidate, na nagdadala sa ibang bansa. So, sa business, you go where the buyers are. Diba? Siyempre, you don't do your business in isolation. Kailangan mo ng customers. So, ito nakatulong kanila Ferinos na pumunta sila sa mga expo dahil not only from the Philippines, di ba? From all over the world, yung mga customers nagdaratingan sila doon. Tsaka we learn from each other, yung mga ibang exporters. Yes. Kasi na nagsimula naman kami, even now, I still learn. We still learn from them. And so it's important to create relationships in that industry. Para meron kang natatanungan o nakakonsult. So, yung iba kasi, parang tatakot sila dahil mahal daw, ganyan. So, it's a good investment, di ba? At saka meron din pavilion usually, yung DTI, na pwedeng table lang. Okay, na mas mura. Yeah, oo. Minsan nga libre pa eh. Okay. So, wag lang matakot, di ba? Yeah. So, kailangan nagnenegosyo, tignan nyo, i-check nyo. So, bago natin sabihin na mahal yan, hindi ko kaya yan, i-check nyo muna. Yeah. So, ang ganda kasi talagang ang Ferinos Bibingka si Ann, malakas ang loob eh. Hindi mahiyain. Bawal mahiyain. Bawal mahiya sa negosyo. Okay, so let's pause for a commercial break. Babalik kami agad para sa mas maraming pang kaalaman at inspirasyon dito sa Idol sa Negosyo. My name is Sunny Francisco, third generation Ferinos Bibingka maker. Ferinos Bibingka started 1938 by my lolo, Seferino Francisco. Actually, the name Ferinos came from his nickname, Ferino. So ginawa niyang Ferinos Bibingka. So he made his own formulation, bibingka, and then introduced it during Christmas season. So after simbang gabi, usually mga Filipinos love to eat. So nung natikman niyo yung kanyang sariling bibingka na gustuhan ng mga tao, it became a word of mouth. So kumalat-kalat na siya until nagkaroon siya ng offer. Binigyan siya ng offer sa Manila Hotel, and then nagkaroon siya sa may Cubao, and then meron pa sa Escolta, and then Espanya. When my lolo passed away, nawala rin ng Ferinos. My father Alfredo, tinuloy niya ito. He opened yung first store niya, outlet in Redemptorist Church in Baclaran. And then nagbukas din siya sa Makati Avenue, and then sa Gilmore Avenue. And then also he was invited to maglagay din sa mga SM Mall. Then after that, when he passed away, kami mga siblings put our own stores. Ibang kapatid ko din, naglagay din ng kanilang mga stores. Kami naman, we go also into franchising aside from putting up a store for ourselves. I'm Ann Francisco, the wife of Sunny. We are a husband and wife team. We work together in our company, 1938 Francisco Food Specialties Inc. We started working together in 2002 as a micro company and later incorporated, and through the help of government institutions like DTI and DOST, we were able to become a small company which is globally competitive. Now we are happy to say that we are HACCP certified and our core products are also halal certified. When you say bibingka, niluluto siya by the use of clay pots. Ito yung mga may uling. Pero ngayon, ginagamit kasi meron na siyang bibingka oven kasi hindi pwede sa mga malls na may uling. So, we started
bibingka oven in the 90s. So right now, ang Ferinos, meron ding mga ibang outlets here in Metro Manila. Meron din kami provincial. Nag-try kaming mag-explore ng mga frozen. Pinatest namin sa Department of Science and Technology na umaabot pala siya ng 1 year. So pwedeng 1 year. So ginawa namin, tinry namin ipatest and then na-approve naman. Nagkaroon kami ng certificate. And then yun, tinry namin i-export abroad. Our company is blessed with a team of young, passionate, and hardworking staff who help us take care of our customers with high-quality products and warm customer service. Our core products are bibingka and puto bongbong, which are originally Christmas rice cakes in the Philippines. In the Philippines, friends and family members flock to the churches during Simbang Gabi. They enjoy the company of friends while eating warm salabat or tea with bibingka and puto bongbong. Filipinos here and abroad, especially those who are older, have this fond memory of going to the church, celebrating Christmas with warm food and company. One of the innovations we are most proud of is the frozen bibingka, which won the Katha Awards in 2023. As of now, makakabili kayo ng frozen bibingka and puto bongbong in different territories around the world like Canada, USA, Australia, and some parts of Middle East. Frozen bibingka and puto bongbong are very easy to reheat and prepare. Pop it in the microwave or steam it, and you just put the condiments, put butter, use the muscovado and nyog for the puto bongbong, and you can already enjoy it. Best bibingka since 1938. Some people ask, bakit daw mahal yung Ferinos? Because we continue to maintain the quality. Aside from the quality, of course, 1938, 86 years, talagang yung quality, hindi natin pwedeng iwanan yan eh. From generation to generation, we don't use flour, talagang giniling na bigas yung ginagamit. Way back pa nung 1938 is still maintain namin yung quality. So we are proud to say that Ferinos is still the Philippines' best rice cake since 1938. Our goal is ma-introduce yung mga Filipino delicacies. Isa na to yung bibingka na makilala sa abroad. Maganda rin yung napapakita natin yung mga iba't ibang delicacies from the Philippines. And ito na nga, yung bibingka, isa rin doon sa mga delicacies natin. Na tayong mga Pilipino, maging proud dun sa ating food and cultural heritage. Proud tayo sa mga Filipino products, but also nagiging bahagi ito ng life natin, nagiging bahagi ng family traditions natin, ng celebrations natin, wherever we are in the world. Okay, magandang hapon po muli at nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo kasama si Ann Francisco ng Ferinos Bibingka. So Ann, nabanggit mo kanina na nasa franchising na ngayon ang Ferinos. So what made you decide na kailangan na nating pa-franchise ang Ferinos Bibingka? Actually, we started franchising way back 2007. Mm-hmm. And I think it's one part of the business na marami pa kaming potential. Mm-hmm. Kasi when you franchise, it's a sort of multiplying yourself. Kasi hindi mo naman kayang lagyan lahat, di ba? Mm-hmm. It's finding partners na may same passion and love for the brand and the food. Mm-hmm. Tapos, magtutulungan kayo by ikaw magpo-provide ka ng system, ng product, ng SOPs, mga standard operating procedures. Tapos sila naman mag-invest ng time and money para ikalat yung brand. So it's a partnership. Sa isang negosyo, no? Kasi not all businesses are franchisable. So, paano natin masasabi na pwede kang i-franchise yung business mo? Ano bang sabi ni Sir Butch? Parang naalala ko sa standard, parang rule of thumb at least 2 years para hindi ka naman too soon. Parang nadaanan mo na yung life cycle ng negosyo. Kasi sa negosyo may peak, may off-peak. May cycle yan eh. Kasi
paano mo ituturo sa iba kung hindi mo pa naranasan Yes. o napag-aralan, di ba? So, I think bilang isang responsible na negosyante, bago i-franchise yung negosyo, dapat masigurado mo na kumikita. Kasi kawawa naman yung mag-i-invest. Yes, di ba? yes. So, hindi pwedeng naisip mo lang na gusto mo lang lumaki, gusto mo magparami, pero hindi mo iniisip kung kikita pa siya. Dapat na-test mo na yung system. So, kailangan yung mga partners mo, masatisfy mo sila na may income dito. Merong potential. Okay. Correct. So, in terms of your mga nagpa-franchise sa inyo, paano niyo sila minamanage? The same training na dinadaanan ng mga tao namin. We also give them the same kind of assistance and training. Okay. Yan. Tapos, ang isang, siguro sa mga nagpa-franchise o gusto mag-franchise, ang isang lesson na natutunan namin, if you are looking for partners na franchisors, hindi enough yung may puhunan lang. So, dapat meron silang interest dun sa product o sa service. Okay. Kasi hindi enough na may pera pero hindi niya naiintindihan yung negosyo kasi hindi siya interesado. Okay. So, yun. So, siguro yun yung assistance na parang later on, matutulungan mo siya. How can I help you? Mayroon na siyang foundation. Yes. Mahirap kasing i-assist parang pag zero. Diba? May puhunan pero parang you have to teach everything. So kami parang hinahanap namin, meron na kaming profile ng successful franchisee. So parang yun na yung persona na hinahanap namin. I see. Maganda, magsasucceed sila sa ganitong food franchise if meron din sila, familiar sila sa food business, ganyan. So may familiarity sa food business. Very important yun, na pipiliin mo yung magpa-franchise na meron ding interest sa business. Kasi hindi rin maganda sa image ng isang nagnenegosyo na pag may nagsasara. Diba? So, ibig sabihin may mismanagement, may problema. Pareho kayong sad. Yes, oo. So, hindi yun na maganda. So, sa mga gusto mag-franchise ng Ferinos Bibingka, ano yung mga assistance na binibigay ng company? Yeah. We assist dun sa pag-locate ng space, tapos pag-train ng staff, tapos marami pa kaming pwedeng i-improve sa marketing. Yeah. But now we've started tumutulong din kayo sa social marketing. media marketing to provide collaterals. Pero madami pang, kasi ngayon iba na, di ba? Social media marketing, AI marketing na nga. Yes. Di ba? So, marami pang opportunities for us to improve in that area. Tapos ang franchise nyo, pwedeng kiosk, pwedeng cafe. Ang pinupush namin ngayon yung cafe, yung nakita nyo kanina sa video. Yeah. Bakit yung cafe? Aside from what I mentioned kanina na yung experience ng customer, kasi ang sarap maupo, di ba? Especially for older people. I-enjoy nila yung hot bibingka and hot coffee na nakaupo. Di ba? In terms of operations, in the business side, mas maraming paghuhugutan ng benta kasi mas maraming product mix. Okay. Ngayon, yung Ferinos Bibingka, miyembro rin kayo ng iba't ibang association. And one of which is yung PCCI Quezon City. So, ano ba yung naitutulong ng mga organization like PCCI QC sa isang negosyante? Personally, sa akin, I'm happy that I'm part of PCCI QC kasi marami akong personal learnings bilang negosyante. I continue to learn from my peers, kay Sir President Arnel at sa mga iba pa namin kasamahan sa PCCI QC. And then number 2, may mga clients na ka na makukuha. So even your fellow business owners can be your clients, diba? May mga products na kinikerry namin sa Ferinos. Tapos yung products namin kinikerry rin nila. Yes. Ganyan. Tapos number 3, collaboration. And number 3, the network outside PCCI QC. That is with the local government. Yes. Diba? With the national government, even with international businesses, di ba? Recently, we went to Vietnam kasi yung meron tayong trade mission, tapos may kasamahan tayo na may kaibigang negosyante doon. Yes, so, lumalaki yung network natin locally and globally. Tapos, maliban sa PCCI QC, parang active ka sa mentorship. Yeah. So,
ito, syempre, dahil nasa academe ka, no? Kaya, kumbaga, yun ang background mo eh. So, what made you decide na mag-business mentorship ka rin? Hindi ko na maalala how it started. Nasa franchising association pa yata ka na. Parang 2016, way back before pandemic. Parang nagsa-certify pa lang sila no, ng mga mentors eh. Tapos parang it was a great opportunity to share your learnings. Tapos siguro, if I could point to a previous experience, kasi nung college, active ako sa volunteer work. Ang tawag sa UP doon yung pahinungod. UP pahinungod. So parang it's in my heart to share what I know with others. So parang ito na yung ano yun, no? Parang CSR work mo. The way of giving back. Kasi gusto ko itong i-emphasize sa mga nagnenegosyo. And of course, sa mga manunood, huwag nila isipin na ang mga nagnenegosyo, negosyo lang iniisip. Or kita din, di ba? Lahat ng nagnenegosyo, I think most, no? Especially sa mga nasa PCCI, meron silang layunin na tumulong din sa iba. So it's not all about the business, di ba? It's not all about money. And itong mentorship na to, anong naitutulong nito sa kapwa natin na MSMEs? Malaki. Kasi ako mismo, mentee din ako. Yung mga natutunan ko noon hanggang ngayon, dahil din sa mga nagtuturo sa akin. So, parang kailangan tuloy-tuloy yung learning together kasi hindi natin kayang mag-isa lang. Even before, nung nagsa-start, I would call someone, ano ibig sabihin ng VAT? Ano yung ganyan? Ang blessing lang sa time ngayon, ang daming channels of mentoring na pwedeng i-take advantage, di ba? Parang, ano po natin, let's go there, let's reach out, let's collaborate. So, I think the value also is, it's affirming what you learn. Parang natutunan mo, tapos pag shinare mo, parang mas nasa-solidify sa'yo. Tapos syempre sila rin maging successful sa business nila. Tapos ang saya makita na yung mentee mo. Meron akong mentee na mentor na din siya ngayon. Talaga. Ganyan. Tapos pag nakikita mo yung nag-grow na rin sila. Tapos yung business nila. Hindi naman lahat ikaw nagturo, di ba? Pero parang kahit isang encouraging word lang o isang lesson lang na na-share mo sa kanya, tapos pinakinggan niya, ginamit niya, tapos nag-start na rin siyang mag-isip. Ngayon sa family nyo, ganun din ba? May mentorship din? Siyempre, you have 3 children, no? Are they already part of the business or focus muna sila sa studies? Our 3 kids are very diligent in school. So, wala pa kaming nakikita na may interest sa business at this time. So, hindi nyo pinipilit? Hindi namin pinipilit. I think kasi ang importante sa bata or sa tao when they enter the big world or sa field, yung work ethic, yung responsibility, yung more of attitude. Kasi madali nang matutunan lahat yan eh. Yung they take responsibility, tapos they can be relied upon or depended on, yan, dependability. Okay. So, ngayon, no, work-life balance. So, syempre, kanina tinanong ko about you and your husband. So, ngayon, paano nyo ginagawa ni Sunny na pagdating sa bahay, yung mga bata is mararamdaman nila na nasa bahay sila. Wala sila sa Ferinos Bibingka. Parang mahirap kapag family business, tsaka parang pag husband and wife partnership. Mahirap kasi parang 24/7, di mo, kahit pag nagbabakasyon, uy, ang ganda ng ganyan, diba? Parang laging nasa system mo. Pero siguro yung mga bata, nasanay na din sila na it's part of us. But siguro, they don't feel neglected kasi we make them our number 1 priority. So, since we're able to train a good team, we make time for our kids. I would say, kapag may bagay na kaya kong i-delegate, I would delegate kasi I cannot delegate my role as a mom. So, yung business, hindi yan pwedeng hindi mo pwedeng lahat-lahat. Yes, hindi mo pwedeng sabihin na disturbo ang family. Di ba? Hindi pwede. Dapat maglalaan ka doon ng oras. Kasi yung mga bagay sa trabaho at sa negosyo, pwede ma-delegate yan. But you cannot delegate being a wife. Tama. And being a mom, di ba? Yeah.
Ayan. So ngayon sa mga nagnenegosyo, sa mga gustong magnegosyo, so patapos na tayo sa ating programa, ano yung mga advice na gusto mong ibigay sa kanila? Sa mga mag-shift from their previous work to business, that's one. Sa mga nandun na sa business, and of course, sa merong mga family na nag-aabang din sila after doing their business. Anong mga advice na may bibigay mo? Siguro po 3 things. Number 1, my husband would always say, hindi mo malalaman hanggang sinubukan mo. So, number 1 is lakas ng loob. Okay. Yung, just try, just do it. Hindi pwedeng idea lang siya. Yes. So, dapat gagawin mo siya. Kasi maraming theories, maraming idea na minsan nasa papel na lang, hindi natin nagagawa. So, it doesn't have to be big and it doesn't have to be costly. You just have to start. Yes. Yeah, you just have to start. Okay. Number 2 is purpose. So, bakit mo gustong gawin yung gusto mong gawin? Kasi if it's just money, you can earn money in other ways. Like, you just invest it in Forex or other things. Kasi mahirap ang negosyo eh. Yes, yes. It's hard work. So, kailangan clear sa'yo bakit mo ginagawa. Okay. Bakit mo siya gagawin. So, for me, it was clear na I'm here to help my husband. Yun, so, we're here, we're helping each other build the business. That's number 3. I think we should trust providence. Okay. Providence meaning nasa kamay ng Diyos yung mga bagay. Minsan parang pag nalugi ka, magpatiwakal ka na. Parang it's not the end of the world. Yes, Kasi yes. sinasabi ng husband ko, so nalugi, ulit, try ulit. Life must go on. Oo, so nasa kamay ng Diyos lahat ng bagay. Yung kita o lugi, nasa kamay ng Diyos. So you just keep trusting God. Just keep trusting God. Ayan, so napakahalaga ng mga aral na ibinahagi sa atin ni Ann. And syempre ako natutunan ako sa mga nabanggit mo. No? Importante yung lakas ng loob, huwag kang mahihiya. No? So huwag kang mahihiya, subukan mo, just keep trying. And of course, hanapin mo yung purpose. Why are you doing the business? And at the end of the day, ano ba yung challenges na harapin nyo? Kasama mo ang family mo, and of course, you have faith in God. So maraming salamat Thank you, sir, for sharing these learnings to our viewers. So bago tayo magtapos, abangan natin sa December 7, 2024. Let's immerse ourselves in vibrant culture and creativity at the Maginhawa Arts and Food Festival 2024, which will be held this coming Saturday. So libre po yan, December 7, 2024 from 9 a.m. to 12 p.m. at Maginhawa Street, Quezon City. And the entrance is located at Uncle John's Maginhawa at Bayan Corporate Center. Let's celebrate local talents and delicious culinary delights. And of course, let's help support our community together. And speaking of Maginhawa Food Community, our guest next week is the President of the Maginhawa Food Community, Mr. Jules Giang. So maraming salamat, Ann Francisco of Ferinos Bibingka. Thank you, President. At sa ating mga manonood. So siguro batingin ko itong mga viewers natin. Si Sunny, ang asawa mo, congratulations, sabi niya. Si Anthony Gidang, si Gary Ting, si Reggie Duran. Yan, so maraming salamat po sa ating mga viewers. Patuloy tayong makinig, matuto at maging bibo sa mundo ng negosyo. Samahan niyo kami muli sa susunod na Martes para sa mga mas marami pang kaalaman at inspirasyon sa negosyo. Ingat po tayong lahat at magpatuloy sa pagtupad ng ating mga pangarap. Huwag kalimutang i-follow ang aming mga official Facebook page para sa karagdagang updates, informasyon at iba't ibang tips sa mundo ng negosyo. Be inspired, achieve business and professional growth, and pay it forward. Magandang hapon, ito po ang Idol sa Negosyo. My name is Sunny Francisco, third generation Ferinos Bibingka maker. Ferinos Bibingka started 1938 by my lolo, Seferino Francisco. Actually, the name Ferinos came from his nickname, Ferino. So ginawa niyang Ferinos Bibingka. So he made his own formulation, Bibingka, and then introduced it
during Christmas season. So after simbang gabi, usually mga Filipinos love to eat. So nung natikman yung kanyang sariling bibingka na gustuhan ng mga tao, it became a word of mouth. So kumalat-kalat na siya until nagkaroon siya ng offer. Binigyan siya ng offer sa Manila Hotel, and then nagkaroon siya sa may Cubao, and then meron pa sa Escolta, and then Espanya. When my lolo passed away, nawala rin ng Ferinos. My father, Alfredo, tinuloy niya ito. He opened yung first store niya, outlet in Redemptorist Church in Baclaran. And then nagbukas din siya sa Makati Avenue and then sa Gilmore Avenue. And then also he was invited to maglagay din sa mga SM Mall. Then after that, when he passed away, kami mga siblings put our own stores. Ibang kapatid ko din, naglagay din ng kanilang mga stores. Kami naman, we go also into franchising aside from putting up a store for ourselves. I'm Anne Francisco, the wife of Sunny. We are a husband and wife team. We work together in our company, 1938 Francisco Food Specialties Inc. We started working together in 2002 as a micro company and later incorporated, and through the help of government institutions like DTI and DOST, we were able to become a small company which is globally competitive. Now we are happy to say that we are HACCP certified and our core products are also halal certified. When you say bibingka, niluluto siya by the use of clay pots. Ito yung mga may uling. Pero ngayon, ginagamit kasi meron na siyang bibingka oven kasi hindi pwede sa mga malls na may uling. So, we started bibingka oven in the 90s. So right now, ang Ferinos, meron ding mga ibang outlets here in Metro Manila. Meron din kami provincial. Nag-try kaming mag-explore ng mga frozen. Pinatest namin sa Department of Science and Technology na umaabot pala siya ng 1 year. So pwedeng 1 year. So ginawa namin, tinry namin ipatest, and then na-approve naman, nagkaroon kami ng certificate, and then yun, tinry namin i-export abroad. Our company is blessed with a team of young, passionate, and hardworking staff who help us take care of our customers with high-quality products and warm customer service. Our core products are bibingka and puto bongbong, which are originally Christmas rice cakes in the Philippines. In the Philippines, friends and family members flock to the churches during Simbang Gabi. They enjoy the company of friends while eating warm salabat or tea with bibingka and puto bongbong. Filipinos here and abroad, especially those who are older, have this fond memory of going to the church, celebrating Christmas with warm food and company. One of the innovations we are most proud of is the frozen bibingka, which won the Katha Awards in 2023. As of now, makakabili kayo ng frozen bibingka and puto bongbong in different territories around the world like Canada, USA, Australia, and some parts of Middle East. Frozen bibingka and puto bongbong are very easy to reheat and prepare. Pop it in the microwave or steam it, and you just put the condiments, put butter, use the muscovado and nyog for the puto bongbong, and you can already enjoy it. Since 1938. Some people ask, bakit daw mahal yung Ferinos? Because we continue to maintain the quality. Aside from the quality, of course, 1938, 86 years, talagang yung quality, hindi natin pwedeng iwanan yan eh. From generation to generation, we don't use flour. Talagang giniling na bigas yung ginagamit. Way back pa nung 1938 is still minemaintain namin yung quality. So we are proud to say that Ferinos is still the Philippines' best rice cake since 1938. Our goal is ma-introduce yung mga Filipino delicacies. Isa na to yung bibingka na makilala sa abroad. Maganda rin yung napapakita natin yung mga iba't ibang delicacies from the Philippines. And ito na nga, yung bibingka, isa na yun doon sa mga delicacies natin. Na tayong mga Pilipino, maging proud dun sa ating food and cultural heritage. Proud tayo sa mga Filipino products, but also
nagiging bahagi to ng life natin, nagiging bahagi ng family traditions natin, ng celebrations natin, wherever we are in the world.